Good morning, guys. Siklip pa rin ang lola niyo. Kain tayo ng palabok. Nagluluto si Habi. Nagluluto ang kosinero. Ako nang lulutoy niyan. Itlog na may mami. Tsaka sardinas sa itlog. Nanood ng basketball. Hi! Welcome back to my channel, guys! Good morning, 6:42 na ng umaga. Umalis na si Jowa. Pumasok na siya. Kumain na kami ni Manong ng sopas at nanonood na ng pelikula. Lumang pelikula si Manang Haida. Mahilig siya sa mga old Filipino movies. And favorite weather ko, umuulan. And then, as you can see, nasa same spot pa rin ako. Dito pa rin ako sa kwarto ko sa Pampanga. I feel super at home kesa sa Manila. Gusto ko pumunta sa Manila, pasyal-pasyal lang, 1 day, 2 days, and uwi na agad dito. I don't feel to live in Manila. I don't feel na gusto ko mag-work doon. Although, maganda ang mga benefits and sweldo doon. Same din naman dito sa probinsya. Mataas ang bilihin, same shit lang din. So, sana yung mga nakaupo sa gobyerno, yung presidente natin, maisip nila na, bakit hindi natin maasensado na yung mga city sa probinsya? Sana palakihin. Same lang ng, di ba, ng salary and benefits sa Manila. Same shit lang naman ho, no? Kaya sa ibulsa nyo, hindi nyo naman, pag namatay naman kayo, o patayin kayo, hindi naman yung madadala sa, sa libingan nyo eh. So, I don't think so na super brainy ang mga nakaupo sa gobyerno. I don't think so, ha? Kasi if they know, and if they have brain, diba, hindi ganito kahirap ang buhay natin sa Pilipinas. And not all of the Filipino workers are going to abroad para magpakahirap doon, magpakaalila. Instead of as a tourist. Or pumunta sila doon para manirahan, diba, magpakasarap buhay. But it's not. So, ayun, sabi ng doktor ko dito sa lying in is, yung sipon ubo ko is allergy. So, ang hirap. Kapitin ng sakit ang buntis. And I'm possible of pre-eclampsia dahil nga may hypertension tayo, guys. Tumataas pa rin ang aking BP. So, iinom pa tayo ng mga gamot natin, mga prenatal vitamins. Sorry. And, ang inhaler, ang favorite inhaler natin, mga besh. Ayan. Nakalagay lychee. Pero hindi naman siya may lychee at all. Minty. Pero it's not lychee. But favorite ko siyang sinisinghot. Nabili ko siya sa TikTok. 3 piraso yata binili ko nito. Super mura lang. So anyway, magtutulog lang tayo. And then, it's Saturday, right? It's Saturday. So, Sunday tomorrow. Hindi ko alam kung makaka-uwi ako ng Manila tomorrow or baka Monday na ng magang-maga. Hindi ko alam. So, ayun. Anyway, ano ba? Hindi ko alam eh. Pero wala tayong gagawin ngayon kasi maulan. So, hindi ako makakapunta dun sa kabilang bahay para tumambay. Tulog pa bunso ko. Ayan. So, ayun guys. Natutulog muna ang inyong buntis. Pagkatapos ko uminom ng mga prenatal vitamins. At marami akong iniisip today. And yan, ingat kayo sa mga nagtatrabaho sa maulan at sa mga taong pauwi pa lang. Yan, kain tayo guys. Sorry. Makain kami pansit canton at saka gardenia. So, makulimlim pa rin, pero nag-stop na yung ulan. Pero, for sure, uulan na naman maya. Ano oras ay bababalan? Maya. Ba't na ako? Bala ka. Sige lang. Sige. Sige. Di mo ulan? Hindi. So, ang sarap nito. Mangga. Tapos masarap na bagoong. Ay. Perfect. So, hi guys. Ano na? 5:43 p.m. na. It's Sunday, June 1. Sana ang June natin ay more blessings, wealth, health, and full of love and peace. Sana manifesting natin yun. Cross finger. So, nanonood lang ako ng Dark Secrets, Deadly Greed. Yung Deadly Woman. Yan. Since I love crimes, horror, gruesome movies, yan. Magkakasundo tayo, mga best. Comment down below if you have any suggestions na mapapanood sa YouTube so I can watch on YouTube, like horror or, true crime docu. I love it and I appreciate it. So, yeah, back to reality tomorrow. I'll be back to Manila tomorrow morning because I need to. I need to go back at work even though I'm not feeling okay. I'm still coughing. I cough a lot. I cough hard. And I pee more. So, yeah, I really hate it. So, anyway, I need kasing mag-report na sa hospital. Report for duty and fit to work dapat. So, wala na tayo nagawa. Kailangan natin gumawa ng pera. Dahil alila pa rin tayo ng salapi. And maybe nag-iipon na kami. We need to start saving a lot of money. Ako, di ko alam. Pero siya kasi wala namang binubuhay. Nagpapadala lang siya sa
pamilya niya minsan sa Zamboanga. Ako, ang dami kong bayarin. May dalawa pa akong anak na pinapalamon, and meron akong magulang na umaasa sa akin, although hindi naman kailangan, but, magulang natin eh. So, sobrang init dito sa kwarto mga beshi waps. Walang aircon, nasa salos kasi aircon, so, ayun nga. So, until now, 9:53 na pa rin yung asawa ko. Malis siya dito is around like 3 something. Punta siya sa barracks nila kasi daw uutang siya ng pera dun sa pinagsanglaan niya ng ATM. Paano siya? Nagtataka lang ako kasi sabi ng asawa ko, negats daw, wala siyang utang, hindi daw siya pinautang kasi mali daw yung pin ng ATM niya. Pero, come to think of it, no? Pinautang siya before kasi sinangla niya yung ATM doon. So, before yung tao magpautang o magbigay ng pera, once na binigay mo yung ATM, this person will check your ATM kung valid ba, tama ba yung password na ibinigay mo or yung PIN, sinasabi. So, paano siya napautang before kung mali ang PIN niya na binigay? Am I right? Or else, binago niya yung PIN. So, sabi niya, negats, wala daw siyang ano. Hindi ko alam. Yung asawa ko kasi, since bago lang kami, may mga bagay na hindi pa rin siya sinasabi. Kahit sa recent ex ko, si Mel, buong bahay ko, na ikwento ko na sa kanila. But itong mga naging pa-partner ko, never sila nag-open. Nag-open sila pero kikititig lang. 'Di ba? Ikaw na-open mo na lahat, sila hindi nag-o-open ng gano'n. So, may mga bagay na hindi pa nasasabi yung asawa ko, and I want to confront him. Kasi may mga bagay tayo na mag-asawa na tayo, mag-asawa na tayo, or living in the same roof. 'Di ba? Kailangan yung makilala ang isa't isa. Yung mga sekreto nyo from the past, kailangan yung sabihin sa isa't isa para hindi tayo magulat sa isa't isa. Once na may nangyari, 'di ba? May kumontra, may umepal, whatsoever. So, mamaya, tingnan natin kung makakonfront ko siya. Tapos na rin palang kumain, mga guys. Nanonood na ng MMK si Manang. And, ubos na rin ng pera niya, ubos na rin yung pera ko. So, hindi ko alam kung paano ako magko-commute or uuwi naman nila bukas kasi wala na talaga kaming literal na hawak na pera, guys. Dahil sa dami ng bayarin, sa dami din ng gastos. Kaya, hindi ko alam. So, sabi ko sa kanya, maraos ko lang na makabalik ulit ako sa work. Dahil nga, sick leave ako. Dahil masalan ako magbuntis. Once na nakabalik ako, syempre, meron na naman akong income, meron na akong sweldo. And tutulungan ko yung syempre yung asawa ko na makabayad sa mga utang niya paunti-unti. Tulungan lang naman yan, give and take. Hindi pwedeng ako give ng give. 'Di ba? Siya take ng take. So, give and take. I will give him. He will take it. Then, once na meron siya, he will give me and I will take it. So, parang ganun. Salita lang ng tulungan. 'Di ba? So, tutulungan ko siya ngayon makabangon. Once na nakabangon na siya, tutulungan niya rin ako. Hindi pwedeng, ano ako, sugar mama? Ilang beses na ako naging ganyan sa mga ex ko na ako lang yung bumubuhay, ako ang nag-iisip ng solusyon sa buhay namin, paano mabuhay. Isa na, ang tatay nitong bunso ko. Binuhay ko yun. Nagmukha ako sugar mama, di ba? So, ayan. Yung panganay ko nandun sa mama ko. So, Friday, babalik ulit kami dito. Ako, yung parents ko, and then yung panganay ko, ibabalik dito. Kasi kuhaan ng card at enrollment na. So, siyempre, Pasok ka na kami. ayun, bibili na naman ako ng mga gamit ng mga bata. Yung mga gamit ng bata ngayon, mahal na. Hindi katulad doon, 10 piso, 20 pesos, makakabili ka na notebook, pencil, di ba? Ngayon, napakamahal na, B. Bag lang din Lahat sa akin. nagmamahal. Tapos, sa probinsya, tulad nitong Pampanga, asensado. Ang dami ng business, dami ng tinatayo mga negosyo. Tapos, yung kadalasan ng mga nagtatayo ng negosyo dito is foreigner na. Tapos, minimum pa rin ang sweldo, di ba? Kung taasan nyo ng konti, baka bumalik na ako. Ayoko na sa Maynila, magulo sa Maynila, guys. Sa totoo lang.